Maaga pa lang, bago pa magyiwanag ang langit, gising na si Lara. Ang barong-barong nilang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero ay tila humihinga sa malamig na hangin ng madaling araw. May kalawang na amoy na bumabalot sa loob, halo ng lumang yero at nilutong kape na nakasalang sa maliit na kalan. Dahan-dahan niyang itinabi ang kumot mula sa payat na katawan ng kanyang ina, si Aling Minda, na mahigpit na yakap ang maliit na unan. Huminto siya sandali, tinitigan ang naninilaw na mukha ng ina. May banayad na huni ng paghinga na madalas ay nauuwi sa ubo. "Ma," mahinang tawag ni Lara habang inaayos ang kumot. "Magpahinga ka lang po, mag-iiwan ako ng lugaw sa mesa." Hindi dumilat ang ina, pero marahang tumango. Sa gilid, nakaupo sa maliit na bangkito ang bunsong kapatid niyang si Jiro. Ilabang taong gulang at pilit inaayos ang zipper ng lumang backpack. "Ate, may quiz kami ngayon. Huwag kang mag-alala. Nag-aral ako kagabi." Sabi nito, may pilit na ngiti sa mukha. Pinisil ni Lara ang ulo ng kapatid. "Mabuti, Jiro. Pag-uwi mo, may pandesal ka na kung maaga akong makakauwi." Lumabas siya ng silid at dumiretso sa maliit na paliguan na gawa sa pinagtagni-tagning yero at kahoy. Sa salamin na may lamat at kalawang sa gilid, sumilip ang kanyang muka. Maputla, may eye bags, ngunit may mga matang pilit na matatag. Mabilis siyang naligo at isinuot ang uniforme. Asul na pantalong pang maintenance at puting polo na may tatak ng kumpanya. Maingat niyang isinuksok sa bulsa ang maliit na sobre na naglalaman ng kalahati ng sweldo para sa gamot ng ina at baon ni Jiro. Sa jeep patungong paliparan, umupo siya malapit sa bintana. Pinagmamasdan ang kalsada habang unti-unting sumisilip ang araw, nagbubukas ang mga tindahan at nagmamadali ang mga tao. Dumaan sila sa tapat ng malaking billboard ng airline na anyang pinaglilingkuran, Airlux International, na pag-aari ng isa sa pinakamayayamang lalaki sa bansa, si Alexander Tan. Sa billboard, makikita ang larawan ng isang masayang pamilya na bumababa mula sa eroplano. Ngunit alam ni Lara na sa likod ng magagandang imahen, maraming tulad niya ang nagtitiis sa pagod para panatilihing maganda at ligtas ang bawat lipad. Pagdating sa hangar, sinalubong siya ni Mang Temyong, ang matandang supervisor na kilala sa pagiging masungit pero may malasakit sa mga tauhan. "Lara, sa Jet 3 ka ngayon," sabi nito. "May biyahe yan mamayang madaling araw. Siguraduhin mong walang mansa kahit saan. Mahigpit ang may-ari dyan." Tumamo si Lara. "Opo, Mang Temyong." Pagpasok niya sa loob ng Jet 3, agad siyang sinalubong ng malamig na amoy ng leather at ang kintab ng mga upuang tila bago pa rin. Nag-umpisa siyang magpunas ng mga mesa at hawakan ng upuan. Habang abala, sumilip si Noel, bagong maintenance staff, at tinanong, "Dalawang shift ka na naman?" Napangiti siya. "Oo, kailangan. Enrollment ni Jiro sa susunod na linggo." Umiling si Noel. "Grabe ka, ako nga, kalahating shift lang. Parang mamamatay na ako sa antok." Nagkatawanan silang dalawa, kahit pareho silang pagod. Sa break room, inilabas niya ang baon na kanin at pritong tuyo. Umupo si Marites, veteranang janitress na laging may balita. "Narinig mo ba kagabi? Si Senyor Alexander dumating daw dito sa hangar?" Sabi ng mga pilot, parang yelo raw kung tumingin. Pero grabe raw magtrabaho, wala raw pinapalampas. Tahimok lang si Lara, iniisip ang misteryosong may-ari na halos di nakikita ng mga ordinaryong empleyado. "Baka kaya mahigpit kasi mataas ang standards niya," sagot ni Lara. "Kung wala siya, wala rin tayong trabaho." Pagbalik niya sa trabaho, sinimulan niyang punasan ang mga metal panel sa hagdan ng Jet 3. Nakaugalian na niyang magtrabaho mula taas pababa. Una ang kisame, sunod ang mga upuan at huli ang sahig. Habang naglilinis, may tahimik na panalangin siyang binubulong na sana ay dumating ang araw na makabalik siya sa kolehiyo, kahit isang subject lang kada semestre. Ngunit bawat tingin niya sa resibo ng gamot ng ina, mas lalo niyang nararamdaman na malayo pa iyon sa katotohanan. Pagsapit ng haping gabi, kakaunti na lang ang tao sa hangar. May isa pang flight na kailangang matapos at ang Jet 3 ay dapat magmukhang showroom bago ang biyahe nito.
Si Lara, bilang huling naka-assign sa overtime, nagkusang tapusin ang trabaho. Kaya ko pa, sabi niya kay Mang Temyong, nang alokin siyang umuwi na. Sigurado ka? Tanong nito. Oo po, isa na lang, tapos uuwi na ako. Bandang 2:00, tahimik na ang paligid. Sa loob ng Jet 3, malamig at tila inaanyayahan siyang umupo. 5 minuto lang, bulong niya sa sarili. Pinisil ang naninigas na balikat. Umupo siya sa pinakadulo, malapit sa bintana, at ipinikit ang mga mata. Sa gabing iyon, mas mabigat ang talukap kaysa sa pangarap. Ang 5 minuto ay naging 10, naging 30, hanggang sa tuluyan siyang dalawin ng malalim na antok. Sa labas, patuloy ang ikot ng mundo. May mekanikong pumasok, may flight attendant na naghahanda ng catering, at may ilaw na nagsisimulang magbukas sa runway. Hindi alam ni Lara na ang maliit na pagpapahinga niyang iyon ang magiging simula ng isang serye ng pangyayaring magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa oras na iyon, ang tanging laman ng isip niya ay ang pag-uwi kina Mama at Jiro, at ang pag-asang balang araw mabubura rin ng sipag at tiyaga ang lahat ng pakas ng kahirapan sa kanilang pamilya. Sa isang sulok ng lungsod, habang papalapit ang bukang liwayway, dumating ang itim na konvoy sa pribadong pasukan ng hangar. 4 na SUV, magkakasunod at sabay na huminto na parang nakasabay sa iisang pintig ng makina. Ang mga driver ay sabay-sabay na bumaba kasunod ng 2 security personnel na nakaitim at may earpiece. Mula sa ikatlong sasakyan, bumaba ang isang babaeng nakaabong blazer. Si Denise, ang matagal ng executive assistant ni Alexander Tan, bitbit ang makapal na leather folio. Sa huling sasakyan, bumukas ang pinto at lumabas si Alexander Tan. Matangkad, maayos ang tindig, suot ang simpleng dark navy suit at puting kamisa de chino sa loob. Walang nakangiti sa kanyang labi, ngunit walang kagaspangan ang kanyang presensya. Tila ba ang mismong hangin sa paligid ay humihinto para magbigay daan sa kanya. May malamig na kapangyarihan sa kanyang titig at sa bawat hakbang, halata ang kontrol at disiplina na parang bahagi ng kanyang katauhan. Final check on Jet 3. Maikli at diretso niyang utos. Tumango ang chief pilot na sumalubong. Sir, fueled and balanced na po. Cleared ang weather papuntang Hong Kong. Estimated flight time, 1 hour and 50 minutes. Tumango si Alexander at walang dagdag na salita. Sanay ang lahat na wag mag-aksaya ng oras kapag siya ang kaharap. Habang inaakyat niya ang hagdan ng jet, sinisipat niya ang paligid. Sanay ang kanyang mga mata na maghanap ng mali, maliit man o malaki. Napansin niya ang isang hibla ng buhok na naiwan sa gilid ng headrest sa isa sa mga upuan. Bagay na halos imposibleng makita ng iba, ngunit malinaw sa kanya. Denise, sino ang nakalista para sa final cleaning nitong flight? Tanong niya habang tinuturo ang bahaging iyon. Sumilip si Denise sa folyo. Sir, si Lara de la Cruz po, janitress. Scheduled siya for overnight maintenance. Hindi na siya umimik at dumiretso sa paboritong upuan sa ikalawang hilera, malapit sa bintana. Naupo siya, inilapag ang tablet sa maliit na mesa at sinimulan ang pagbubukas ng overnight reports. Ahimik na dumaan ang flight attendant upang maghanda ng inumin. Sir, coffee po. Black? Tanong nito. Yes, no sugar, sagot niya. Halos hindi lumilingon. Dumating si Denise upang ipaalala. Sir, upon landing, diretso po tayo sa IFC building. The board is expecting the updated financials. Exclude speculative routes in the projections. Maikli niyang sagot. Conservative baseline only. Habang abala siya sa pagbabasa ng mga numero, isa sa mga bodyguard ang tumayo upang mag-inspeksyon sa likurang bahagi ng cabin. Sa dulo ng pasilyo, may narinig itong mahinang huni, tila tunog ng isang taong mahimbing na natutulog. Lumapit ito at sa pagitan ng 2 upuan, nakita niya ang isang babaeng nakaasul na uniforme ng maintenance, nakayuko at bahagyang nakasiksik, halatang galing sa mahabang trabaho. Agad bumalik ang bodyguard sa unahan. Sir, bulong niya kay Alexander. May babae po sa likod, mukhang staff. Natutulog, itinabi ni Alexander ang tablet at iningnan ng bodyguard ng diretsyo. Dalhin mo rito. Ilang sandali pa,
Maingat na inalalayan ng gwardya si Lara papunta sa unahan. Namumutla, halata ang gulat at kaba sa mukha. Hawak-hawak ang dibdib na tila humihingi ng dispensa bago pa man magsalita. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, parang nabura sa isip ni Lara ang lahat ng salitang dapat niyang sabihin. "Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya." Nauutal niyang wika. Halos nanginginig ang boses. "Nag-overtime po ako kagabi. Naupo lang sandali para magpahinga. Hindi ko na po namalayan." Tinitigan lang siya ni Alexander. Tahimik ang buong cabin. At kahit ang flight attendant ay napahinto sa pag-aayos ng trolley. "Anong oras ka pumasok kagabi?" Tanong ni Alexander. Mahinahon ngunit malamig. "Mga 8:00 po ng gabi, sir. Hanggang matapos po ang paglilinis." "At bakit wala ka sa oras ng pag-alis?" "Sir, nakatulog po ako." Si Denise ay nakamasid sa eksena, halatang handa nang mag-ulat sa ground crew para i-declare ang security breach. Ngunit sa halip, itinuro ni Alexander ang upuang malapit sa kanya. "Umupo ka." Maikli niyang utos. Nagulat si Denise. "Sir, protocol." "I know the protocol," putol ni Alexander. "I'll handle this myself." Tahimik na umupo si Lara, halos hindi makatingin. Dinalhan siya ng flight attendant ng baso ng tubig. "Kumain ka na ba?" Tanong ni Alexander. Nakatitig pa rin sa tablet, ngunit malinaw na nakikinig sa sagot niya. "Hindi pa po, sir." Gumindat si Alexander sa attendant, hudyat na magdala ng pagkain. Ilang minuto, bumalik ito na may mainit na tinapay at prutas. Habang kumakain si Lara, tinanong ni Alexander, "Bakit mo tinatanggap ang 2 shift?" Nag-aatubili siyang sumagot, ngunit nagsalita rin. "Para po sa gamot ng nanay ko, at may kapatid po akong nag-aaral." Tumango si Alexander. Walang ekspresyon, pero sa loob-loob niya ay mabilis nang umuugong ang pagsusuri kung paano niyang haharapin ang sitwasyong ito. "Denise," tawag niya. "Document her name, time, and the circumstances. This won't be treated as trespassing. It's a system lapse." Nanlaki ang mata ni Denise. "Noted, sir." Pagkatapos ay muling humarap si Alexander kay Lara. "Paglapag natin, may kakausapin ka sa HR. Hindi para tanggalin ka, kundi para ayusin ang schedule mo. Walang tao ang dapat mag-overtime ng sobra para mapilitan matulog sa trabaho." Hindi alam ni Lara kung iiyak o magpapasalamat, kaya tumango na lang siya at mahigpit na niyakap ang maliit na bag na dala. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng magbukas ang langit sa kulay kahel at ginto. Sa katahimikan ng cabin, malinaw na nagsisimula ring mabuksan ang isang bagong kabanata sa buhay ng isang janitress at ng bilyonaryong amo na ni minsan ay hindi niya inakalang makakausap ng ganito kalapit. Malalim na ang gabi at halos wala ng tao sa paligid ng hangar. Sa malayo, tanging mahihinang ilaw mula sa runway ang nagbibigay liwanag sa paligid. Si Lara, suot pa rin ang kanyang asul na uniforme, ay abala sa paglilinis sa loob ng Jet 3. Pinili niyang magpatuloy kahit alam niyang lampas na siya sa itinakdang oras ng trabaho. Hindi dahil gusto niyang magpakitang gilas, kundi dahil kailangan niyang matapos ito para hindi na maabala pa ang susunod na crew kinabukasan. Hawak ang basang pamunas. Dahan-dahan niyang pinupunasan ang mga leather seat, sinisigurong walang bakas ng alikabok o mantsa. Nasa isip niya ang sinabi ng supervisor kanina. Mahigpit ang may-ari dyan. Dapat walang sabit. Sa kanya, normal na iyon. Ilang beses na rin niyang narinig ang kwento tungkol sa bilyonaryong amo na hindi nag-aatubiling magtanggal ng empleyado kung hindi maayos ang trabaho. Sa gilid ng pinto ng jet, sumilip si Noel, dala ang maliit na flashlight. "Lara, hindi ka pa tapos? Lagpas na tayo sa shift." Hindi siya tumigil sa pagbunas. "Kaya ako pa. Isa na lang to, Noel. Ayokong bukas na lang ulit tinisin. Baka mainis pa yung flight crew." Umiling si Noel. "Ewan ko sa'yo. Ako uuwi na. Mag-iingat ka ha?" Mumitilan si Lara at nagpatuloy sa ginagawa. Pagkatapos ng halos 1 oras, tinungo niya ang lavatory sa loob ng jet. Pinunasan niya ang sink at inayos ang maliliit na amenities. Mga bote ng cologne, sabon at tissue na maingat na nakapila.
Tiningnan niya ang bawat sulok at sinigurong kintab ang bawat metal na bahagi. Nang matapos, huminga siya ng malalim at lumabas upang i-check ang flooring. Sa labas ng jet, tahimik na tahimik. Maririnig lamang ang mahinang ugong ng air conditioning at ang distansyang yabag ng nagrorondang gwardya. Si Lara, kahit pagod, ay naglakad pabalik sa crew lounge upang mag-inom ng tubig. Nakita siya ni Mang Temyong na abala sa pag-aayos ng mga papel sa mesa. "Lara, kapusin mo na yan at umuwi ka. Baka himatayin ka na sa pagod." "Opo, Mang Temyong, kaunti na lang po." "Huwag mong abusuhin katawan mo. Hindi lahat ng overtime ay sulit." Tumangulang si Lara, pero sa loob-loob niya ay alam niyang kailangan niya ang bawat pisong matatanggap. Pumalik siya sa loob ng Jet 3 upang gawin ang huling hakbang ng paglilinis, ang vacuuming ng carpet. Inabot siya ng halos 30 minuto dito, lalo na sa mga sulok na mahirap abutin. Nang matapos, tiningnan niya ang buong cabin at nakaramdam ng kaunting ginhawa. Malinis, maayos at handa na para sa biyahe. Napatingin siya sa relo, 2:00 na ng madaling araw. Malayo pa ang bahay nila at mahihirapan siyang makasakay kung hindi siya agad aalis. Ngunit bago pa man bumaba, naisip niyang umupo sandali sa isa sa mga malalambot na upuan ng pasahero. 5 minuto lang, pahinga lang, bulong niya sa sarili. Naupo siya sa ikalawang hilera, malapit sa bintana at sumandal. Ramdam niya agad ang lambot ng upuan, tila ba inaanyayahan siyang magpahinga. Inilagay niya sa tabi ang maliit na bag na dala, isinara ang mga mata at pinakiramdaman ang malamig na simoy ng aircon na galing sa overhead vents. Sa kanyang isipan, bumalik ang larawan ng kanyang ina na nakahiga sa kama at si Jiro na abala sa pagbabasa ng lumang libro. "Kapag nakapag-ipon ako, bibilhan ko si Mama ng mas maayos na kama," mahina niyang bulong. At si Jiro, makakapag-aral siya ng college. Ang mga pangarap na iyon ang nagpatatag sa kanya kahit ilang ulit na siyang napagod at nawalan ng lakas. Hindi niya namalayan, unti-unting lumalim ang kanyang paghinga. Mula sa 5 minutong plano, naging 10, tapos 20. Sa labas ng jet, nagsimula nang dumating ang ilang tauhan para sa paghahanda sa flight. Isang mekaniko, 2 flight attendant at ilang cargo handlers. Ngunit dahil sanay na silang makakita ng crew sa loob para sa final checks, walang nagtanong kung bakit may tao roon. Sa crew lounge, sinilip ni Mang Temyong ang attendance sheet at napansing hindi pa nakalog out si Lara. "Baka nalimutan lang mag-sign out," bulong niya. Iniisip na baka umuwi na ito nang hindi nagpapaalam. Samantala, sa loob ng jet, bahagyang nagising si Lara nang maramdaman ang mahina ngunit tuloy-tuloy na ugong mula sa ilalim ng cabin floor. Hindi niya iyon inisip. Iniisip niyang isa lang itong makina na pinaandar para sa pre-flight check. Niyakap niya ang sarili dahil sa lamig at muling pumikit. Sa kabilang banda ng hangar, abala ang ground crew sa paglalagay ng catering carts at pag-aayos ng mga papeles para sa flight manifest. Ang piloto ay dumating na rin, bitbit ang kanyang flight bag at tinawag ang chief mechanic para sa huling inspeksyon. Lahat ng ito ay nangyayari habang si Lara ay patuloy na natutulog. Walang kamalay-malay na ang eroplano ay nakatakdang lumipad ilang oras mula ngayon. Sa kalmadong katahimikan ng cabin, tanging tunog ng kanyang mahihinang paghinga ang maririnig. Hindi niya alam na ang sandaling iyon ng pagpapahinga, isang simpleng desisyon na umupo sandali, ay magdadala sa kanya sa gitna ng sitwasyong magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa labas, ang hangar ay unti-unti nang nabubuhay muli sa ingay ng paghahanda. Ngunit sa loob, para kay Lara, iyon ay nananatiling isang ligtas na pugad kung saan siya nakahanap ng maikling katahimikan mula sa maghapong pagod. Isang katahimikan na sa mga susunod na oras ay mawawasak sa isang iglap. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, nagsimulang mag-ingay ang paligid ng hangar. Dumating ang convoy ni Alexander Tan na walang kaingay-ingay ngunit puno ng presensya. Ang mga gwardya at ground crew ay agad nagsitayo ng tuwid, tila isang tahimik na senyales ng pagdating ng may-ari. Sa loob ng Jet 3, nananatiling mahimbing si Lara sa pagkakaupo. Walang kamalay-malay,
na nagsisimula na ang huling preparasyon para sa pag-alis. Sa may pasukan ng jet, tinanggap ng chief pilot si Alexander at ibinigay ang final clearance. "Sir, lahat handa na. Fuel, catering, crew ready for takeoff." Tumango lang si Alexander at dumiretso sa loob kasama si Denise, 2 bodyguard at ang flight attendant na si Karen, na bitbit ang listahan ng pasahero. Walang nakapansin sa gilid ng ikalawang hilera kung saan, sa bahagyang lilim ng upuan, ay naroon si Lara, nakayuo, may bahagyang gulo sa buhok at mukhang isang crew na nagpapahinga. "Boarding complete," ulat ng attendant. Ngunit dahil walang karaniwang security sweep sa mismong boarding time, nakalusot ang presensya ni Lara sa radar ng lahat. Ang tingin ng lahat, bahagi lang siya ng maintenance na umalis na bago sumara ang pinto. Pag-upo ni Alexander sa kanyang pwesto, tiningnan niya saglit ang paligid bago bumalik sa tablet. "Denise, i-update mo ako sa meeting schedule mamaya sa Hong Kong." Tumango si Denise at binasa ang listahan ng appointments. Habang binabanggit nito ang mga pangalan ng kliyente, tahimik na humihigpit ang hawak ni Lara sa strap ng kanyang bag nang marinig ang salitang Hong Kong. Mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa man siya nakakapagdesisyon kung tatayo ba siya at aaminin ang nangyari, naramdaman na niya ang unti-unting paggalaw ng eroplano. Una, ang pag-ikot ng makina na naging mas malakas at mas matatag. Sunod, ang bahagyang pag-uga ng cabin habang umuusad sa taxiway. Napalingon siya sa bintana. Nakikita na niya ang malawak na runway na nababalutan ng ilaw sa magkabilang gilid. Pinilit niyang bumangon, ngunit natigilan nang makita ang isa sa mga bodyguard na nakatingin sa direksyon niya. Nagpatay mali siya. Ibinaling ang tingin sa sahig at umaasang hindi siya lalapitan. Ngunit ilang segundo pa lang, lumapit ito at sumenyas kay Karen. Napatingin si Karen at saglit na natigilan. "Sir," bulong ng bodyguard kay Alexander. "May babae pong nakaupo sa likod, naka-uniforme ng maintenance." Tumigil sa pagbabasa si Alexander at tiningnan ang direksyon ni Lara. "Dalhin dito," utos niya. Mahinahon ngunit malinaw. Dahan-dahan siyang inalalayan palabas ng kanyang pwesto. At sa bawat hakbang ay nararamdaman ni Lara ang titig ng lahat ng mata sa cabin. Paglapit, nakayuko siyang nagsalita. Halos mabasag ang boses. "Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya." "Nag-overtime po ako kagabi. Naupo lang po sandali at..." Tumigil siya sa pagsasalita nang makita ang malamig ngunit matatag na tingin ni Alexander. "Alam mo bang aalis ang eroplano?" Tanong nito, walang tinig ng galit ngunit puno ng bigat. Umiling si Lara, mabilis na kumurap para pigilan ang luha. "Hindi po, sir. Akala ko po may oras pa. Hindi ko na malayan na nakatulog ako." Tahimik na tumingin si Alexander sa kanya ng ilang segundo bago ibinaling ang tingin kay Denise. "Document the details. Name, position, time found. Keep this internal for now. We'll discuss after landing." Tumango si Denise at agad naglabas ng maliit na notepad. "Umupo ka muna," sabi ni Alexander kay Lara, sabay turo sa bakanteng upuan sa tapat niya. "Hindi kita pababain sa gitna ng taxiway. Too late for that." Habang tuloy ang pag-usad ng eroplano, naramdaman ni Lara ang pagdikit ng katawan niya sa upuan nang magsimulang umarangkada ang jet sa runway. Ang malakas na ugong ng makina at ang banayad na pag-angat ng eroplano mula sa lupa ay nagdala sa kanya sa isang sitwasyong ni sa panaginip ay hindi niyang iisip na mararanasan. Lumilipad sa isang private jet, katabi mismo ng pinakamayamang tao sa kumpanya. Pagkalampas ng ilang minuto nang maging mas maayos na ang lipad, nagsalita si Alexander muli. "Kumain ka na ba?" Umiling si Lara. Sumenyas siya kay Karen at ilang sandali lang ay may tray ng tinapay at juice sa harapan ni Lara. "Salamat po," mahina niyang sabi, halos hindi makatingin. Tahimik si Alexander habang binabasa muli ang tablet, ngunit paminsan-minsan ay palihim na tinitingnan si Lara. May nakikita siyang pamilyar, hindi sa mukha kundi sa pagod na bumabalot dito. Isang uri ng pagod na minsan niya ring dinaanan nung nagsisimula pa lamang siya sa negosyo ng kanyang ama
bago pa siya maging bilyonaryo. Habang patuloy ang paglipad, ramdam ni Lara ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang ito simpleng pagkakatulog sa maling lugar. Ito ay isang pagkakamali na maaaring magdulot ng pagkawala niya ng trabaho at baka pati ng tiwala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit sa kabila ng kaba, naroon din ang kakaibang pakiramdam, isang pangako sa sarili na kapag nakaligtas siya sa insidenteng ito, hinding-hindi na niya uulitin ang ganitong kahinaan. At sa kalmadong himig ng makina sa himpapawid, alam nilang pareho, si Alexander at si Lara, na ang biyahe nilang ito ay hindi lang basta isang flight patungo sa Hong Kong, kundi simula ng isang kwento na magbabago sa kanila sa mga paraang hindi pa nila lubos maisip. Sa kalagitnaan ng biyahe, habang ang jet ay mahinahong lumilipad sa ulap, nanatiling tahimik ang kabin. Tanging tunog ng makina at marahang yabag ng flight attendant ang maririnig. Si Lara, nakaupo sa tapat ni Alexander, ay halos hindi makatingin sa kanya. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa strap ng bag na nakapatong sa kanyang hita, at bawat galaw niya ay maingat na para bang baka may magalit kapag siya'y nagkamali ng kilos. Tahimik na pinagmamasdan ni Alexander ang tablet sa kanyang kamay, pero malinaw na nakikita niyang naiilang ang dalaga. "Sabihin mo nga sa akin," basag niya sa katahimikan. "Anong nangyari at nakarating ka sa ganitong sitwasyon?" Tumingala si Lara, agad na napayuko ulit at huminga ng malalim bago sumagot. "Sir, nag-overtime po ako kagabi. Tinapos ko lang po ang paglilinis. Naupo lang po ako para magpahinga saglit. Hindi ko po namalayan na nakatulog ako." "Ganon ba kabigat ang trabaho mo para makatulog ka ng ganon kalalim?" Tanong ni Alexander, walang bahid ng galit pero may bigat sa boses. Umiling si Lara. "Hindi lang po trabaho, sir. May nanay po akong may sakit sa baga. Tapos po, may kapatid po akong nag-aaral. Kailangan ko po talagang magdoble ng shift para makabayad sa tuition at gamot." Tahimik na nakinig si Alexander at sa likod ng malamig niyang tingin, may bahagyang pagunawa. Kailan ka huling nakapagpahinga ng maayos? Hindi agad nakasagot si Lara. Ngunit alam niyang matagal na iyon. Marahil 3 linggo na mula nang huli siyang nakatulog ng mahigit 4 na oras. Sumingit si Denise mula sa kanyang pwesto sa unahan. "Sir, this is a serious security lapse. Dapat i-report natin ito agad sa ground operations para hindi maulit." Tumingin si Alexander kay Denise at mahinahong sumagot. "We will report it, pero hindi ito trespassing. Ang tawag dito ay system lapse. May butas sa proseso kung bakit walang nakapansin na may natutulog pa sa loob bago tayo umalis." Napayuko si Denise at nagsimulang maglista ng mga detalye. Samantala, si Karen, ang flight attendant, ay muling lumapit kay Lara, dala ang maliit na tray ng pagkain. "Kumain ka muna. Mahaba pa ang biyahe," sabi nito. May bahagyang ngiti na tila naglalayong magpakalma. "Salamat po," mahinang tugon ni Lara at dahan-dahang kinain ang mainit na tinapay. Habang kumakain siya, hindi maiwasang mapansin ni Lara ang paraan ng pagtitig ni Alexander. Hindi bastos o mapanghusga, kundi parang sinusuri kung tapat ba ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. "Kung may pagkakataon ka," muling sabi ni Alexander, "handa ka bang sabihin sa akin ang buong araw mo mula paggising hanggang sa pagkakatulog kagabi?" Napakagatlabi si Lara at tumango. "This. Gumising po ako ng alas 5. Naghanda para sa trabaho, naghatid ng baon ni Jiro sa school, tapos pumasok na po ako. Regular shift po hanggang alas 7 ng gabi, tapos diretso na sa hangar para maglinis ng Jet 3. Natapos po ako bandang alas 2. Gusto ko na po sanang umuwi, pero sobrang bigat na po ng katawan ko. Kaya po ayun." "Hindi ka ba natatakot na mawalan ng trabaho sa nangyaring ito?" tanong ni Alexander, diretsahan. "Takot po, sir," sagot ni Lara agad. "Pero mas takot po ako kung paano ko po bubuhayin si Mama at si Jiro kung mawawala tong trabaho ko." Tahimik na nagtagal ang tinginan nilang dalawa. Sa mata ni Alexander, may nakita siyang tapang
na bihirang makaharap mula sa mga taong nasa posisyon ni Lara. Hindi ito tapang na sumisigaw. Ito'y tapang na marunong magtiis, manipakumbaba at magsakripisyo. Bumalik si Denise at iniabot ang notepad kay Alexander. All documented, sir. Tinanggap niya ito, ngunit imbes na basahin agad, inislide niya sa gilid ng mesa. Paglapag natin sa Hong Kong, sasama ka sa amin hanggang matapos ang schedule, sabi niya kay Lara. Pagbalik natin sa Manila, kakausapin kita kasama ang HR. Hindi kita tinatanggal. Gusto ko lang makita mismo kung paano ka magtrabaho kapag hindi ka hawak ng walis at basahan. Nanlaki ang mata ni Lara sa narinig. Sir, ibig po ninyong sabihin? Observation lang. Baka kailangan kong makita kung paano ko maaayos ang kalagayan ng mga empleyado na tulad mo. Nagkatinginan muli sila. At bagamat hindi pa rin mawala ang kaba ni Lara, may kung anong bahagyang bigat sa dibdib niya ang tila nabawasan. Sa unang pagkakataon mula nang magising siya sa loob ng jet, nakahinga siya ng mas maluwag. Ngunit alam niyang mahaba pa ang landas bago tuluyang mawala ang takot na dala ng insidenteng ito. Habang patuloy silang lumilipad, nakatanaw si Lara sa labas ng bintana. Sa ibaba, makikita ang mga pulo na parang maliliit na baik sa asul na dagat. Sa tabi niya, nanatiling tahimik si Alexander. Muling bumalik sa kanyang tablet, ngunit may kakaibang pakiramdam na ngayon sa loob ng cabin. Para bang may manipis na pader na dati ay naghihiwalay sa kanila, ngunit unti-unti nang nababasag. Sa isip ni Lara, malinaw na ang isang bagay. Hindi niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanyang paglapag nila sa Hong Kong. Pero alam niyang ito na ang simula ng isang pagbabago. Hindi lang sa kanyang trabaho, kundi marahil pati na rin sa kanyang buhay. Paglapag ng eroplano sa Hong Kong International Airport, mabilis na gumalaw ang crew para sa pagbabaan ng pasahero. Si Lara, bagaman hindi opisyal na kasama sa listahan, ay inutusan ni Alexander na manatili sa grupo. Tahimik lang siyang nakasunod sa hulihan. Hawak ang kanyang maliit na bag na tila iyon lang ang nag-uugnay sa kanya sa normal niyang mundo. Sa paligid, puro banyagang boses at anunsyo ng paliparan ang naririnig. At ang liwanag mula sa malalaking bintana ay tila masyadong maliwanag para sa isang taong buong magdamag ay halos hindi nakatulog ng maayos. Paglabas nila, naghihintay na ang dalawang magagarang van. Pinaghiwalay ang mga staff ayon sa tungkulin. Si Denise at ilang bodyguard sa unang van kasama si Alexander at ang dalawang tauhan mula sa logistics sa pangalawa. Ngunit bago pa makasakay si Lara sa huling van, sumenya si Alexander. Dito ka sa amin, maikli niyang utos. Nagulat si Denise ngunit walang imik at binuksan na lang ang pinto para makasakay si Lara. Habang bumabaybay sila sa maayos na kalsada ng Lantau Island, papunta sa lungsod, napapatingin si Lara sa labas. Mula sa loob ng van, tanaw niya ang mataas na busali, malalawak na tulay, at ilaw na tila walang katapusan. Sa kanyang isipan, naalala niya ang parung-barong nila sa eskinita, malayo sa ganda at kaayusan ng tanawing ito. Parang ibang mundo, mahina niyang bulong. Anong sabi mo? Tanong ni Karen na nakaupo sa tabi niya. Wala po. Nagulat lang po ako sa ganda. Sagot ni Lara, pilit na ngumiti. Tiningnan siya ni Karen sandali at bumalik sa cellphone nito. Pagdating nila sa hotel, sinalubong sila ng isang team mula sa partner company ng Airlux. Agad na inalalayan si Alexander papunta sa VIP lobby habang si Lara ay naiwan sandali sa gilid. Hindi alam kung saan pupunta. Lumapit ang isang babae mula sa hotel staff. Miss, ano pong room number ninyo? Napatingin si Lara kay Denise na abala sa pag-aasikaso ng check-in papers. She's with us. Singit ni Denise saka ibinigay sa kanya ang isang keycard. Room 1210. May sarili kang kwarto. Magpahinga ka muna. Maikling sabi nito. Parang wala nang balak magtanong pa kung bakit siya naroon. Pagpasok ni Lara sa kanyang kwarto, halos mapanganga siya sa gulat. Malaki, maliwanag at malamig ang silid. May malambot na kama, malaking bintana na may tanaw ng harbor, at isang banyo na mas malaki pa sa kusina nila sa bahay.
Nilapag niya ang bag sa gilid ng kama at dahan-dahang umupo. Para akong nananaginip, bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagpahinga, tumunog ang telepono sa mesa. Lara? Boses iyon ni Denise, malinaw at tuwid. Yes po ma'am, sagot niya agad. May dinner mamaya with Mr. Tan's associates. Sasama ka. Nasa lobby ka by 6 p.m. Formal attire. May pinaprepare na kami para sa'yo. Huwag kang mahuhuli. Hindi na nakapagsalita si Lara nang ibaba na nito ang tawag. Alas 5, kumatok ang isang hotel staff at iniabot ang isang kahon na may lamang simpleng itim na dress at pares ng saradong sapatos. Sa isip ni Lara, parang hindi siya ang dapat magsuot ng ganito. Ngunit wala siyang pagpipilian. Naligo siya, inayos ang sarili, at sinuot ang damit na parang hiniram lang sa isang mundong hindi kanya. Pagdating sa lobby, naroon na ang lahat. Si Alexander, naka-dark suit, tahimik na nakatingin sa cellphone. Nang makita siya, bahagyang tumingin ngunit walang sinabi. Sumakay sila muli sa van patungo sa isang kilalang restoran sa gitna ng Central District. Sa mesa, pinag-uusapan ng mga negosyante ang mga plano para sa bagong ruta ng airline. Si Lara, nakaupo sa dulo, ay tahimik lang na kumakain, sinusubukang hindi makaagaw ng pansin. Ngunit napapansin niya ang ilang pares ng mata mula sa kabilang mesa, mga Pilipinang waitress na mukhang kilala ang uniforme ng airline at nagtataka kung bakit siya kasama sa grupo. Sa kalagitnaan ng hapunan, may isang kasamang banyaga na nagtanong kay Alexander. She's new in your team? Tumingin si Alexander sa kanya at walang kaemosyong-emosyong sumagot. She's with us temporarily. Observation period. Hindi na ito sinundan ng paliwanag at bumalik na sa usapan tungkol sa business deal. Pagkatapos ng hapunan, bumalik sila sa hotel. Pagpasok pa lang sa kwarto, agad na bumagsak si Lara sa kama. Hindi pa man siya tuluyang nakakapikit. Tumunog muli ang telepono. Lara, boses muli ni Denise. Mr. Tan noticed you helped refill the water glasses earlier without being told. Keep that up. You'll be accompanying him again tomorrow for the meetings. Good night. Pagkababa ng telepono, napangiti si Lara ng bahagya. Hindi niya alam kung iyon ay simpleng obserbasyon lang o may bahid ng papuri. Ngunit sa unang gabi niya sa Hong Kong, malinaw sa kanya na bawat kilos at galaw ay sinusukat. At kahit wala siyang malinaw na papel sa biyahe, isa itong pagkakataon na hindi niya hahayaang masayang. Sa labas ng bintana, kumikislap ang ilaw ng syudad. Sa loob ng kwarto, ramdam ni Lara ang bigat ng pagod. Ngunit higit sa lahat, ang bigat ng responsibilidad na kahit sa lugar na hindi niya inaasahan, kailangan pa rin niyang patunayan na karapat-dapat siyang manatili. Sa gabing iyon, bago siya pumikit, ang tanging nasa isip niya ay kung paano siya babangon kinabukasan na may mas matatag na loob at mas malinaw na layunin. Matahimik ang kwarto ni Lara nang magising siyang kinabukasan. Naatitig siya sa kisame, sinusubukang alalahanin kung nasaan siya. Nang sumagi sa isip niya ang biyahe, ang mga mata ni Alexander at ang hapunang pinuntahan nila kagabi, muling bumigat ang kanyang dibdib. Bumangon siya at tumingin sa labas ng bintana. Ang Hong Kong Harbor ay maliwanag na sa sikat ng araw, puno ng mga barko at mabilis na gumagalaw na ferry. Ibang-iba sa makikitid na eskinita sa kanila. Habang iniisip kung paano niya haharapin ang araw, tumunog ang telepono sa kwarto. Mabilis niya itong sinagot. Iniisip na baka si Denise iyon. Ngunit sa kabilang linya, ibang boses ang sumalubong sa kanya. Ate, si Ate Lara ba ito? Mahina, nanginginig ang boses ni Jiro. Oo, si ate ito. Bakit Jiro? Maaga pa sa inyo ah? Ate, napahikbi ang bata. Dinala si mama sa ospital kagabi. Hindi siya makahinga ng maayos. Parang gumuho ang tuhod ni Lara sa narinig. Ano? Anong ospital? Nasaan ka ngayon? Nasa bahay po ako ate, kasama si Tia Linda. Sinamahan niya si mama sa health center pero sabi ng doktor, kailangan daw i-transfer sa ospital sa bayan. Ate, wala tayong pambayad. Naramdaman ni Lara na nanlamig ang kanyang mga kamay. Umupo siya sa gilid ng kama.
Pinipilit gawing matatag ang boses. Makinig ka, Jiro. Huwag kang magalala. Kakausapin ko si Tia Linda. Pumunta ka sa kapitbahay at makisuyo na makitawag sa akin mamaya para malaman ko kung ano ang bill. Sasabihin ko rin kay Tia Linda na ilista lahat ng kailangan ni Mama. Pagkababa ng tawag, mabilis niyang kinuha ang maliit na pitaka mula sa bag. Pinilang niya ang laman. Hindi aabot sa kalahati ng inaasahang babayaran kung sakaling makonfine ang kanyang ina. Pinipigilan niya ang luha nang marinig ang isa pang pagtunog ng telepono. "Lara, ready ka na ba?" Boses ni Denise, parang laging nasa gitna ng isang meeting. "May mga appointments tayo today. Mag-aagahan tayo sa conference room with Mr. Tan before heading out." Hindi agad nakasagot si Lara. "Ma'am, may emergency po sa bahay. Na-ospital po si Mama." Tahimik si Denise sandali bago sumagot. "I'm sorry to hear that. Pero hindi mo pwedeng basta umalis ngayon. We're on a tight schedule. Sabihin mo kay Mr. Tan mamaya, pero sa ngayon, kailangan mong sumama." Bumaba si Lara, dala ang mabigat na pakiramdam at ang hindi mapakaling isip. Sa conference room ng hotel, naroon na si Alexander, nakasuot ng simpleng gray suit at puting polo. Hawak ang tasa ng kape habang tinitingnan ng mga papeles. Nang makita siya, bahagyang tumango si Alexander at itinuro ang bakanting upuan sa tabi ni Denise. Habang nagsisimula ang briefing, halos wala sa sarili si Lara. Ang mga salitang market share at route expansion ay parang lumulutang lang sa paligid niya. Hindi niya namalayan na tinatanong na pala siya ni Alexander. "Lara, are you listening?" Mabilis siyang bumalik sa ulirat. "Pasensya na po, sir. May emergency lang po sa bahay." Tumingin si Alexander. Kita ang kakaibang titig. Hindi galit, kundi pagsusuri. Anong nangyari? Huminga ng malalim si Lara at nagkwento. Halos maiyak habang sinasabi kung paano dinala sa ospital ang kanyang ina at kung gaano siya nag-aalala sa gastos. Tahimik na nakinig si Alexander hanggang matapos siya. "I see," mahinahong sagot ni Alexander. "Pumunta ka sa HR mamaya pagbalik natin at sabihin mong i-advance ang sahod mo." At tumiil sa sandali, saka muling nagsalita. "I'll have my assistant send something to cover immediate expenses. Consider it a company assistance, hindi utang." Namula si Lara at mabilis na umiling. "Sir, salamat po, pero nakakahiya po." Tumingin si Alexander ng diretso. "It's not charity. If an employee is forced to work without peace of mind, the company suffers too. Think of it as ensuring you can focus on the job at hand." Walang nagawa si Lara kundi tumango, habang si Denise ay nakatingin lang. Tila sinusuri kung bakit biglang naging personal ang tono ni Alexander sa isang empleyadong halos hindi niya kilala. Pagkatapos ng meeting, umalis sila para sa mga business appointments. Habang naglalakad papunta sa van, lumapit si Karen sa kanya at mahina ang tinig. "Kaya mo pa ba? Kanina ka patahimik." Napangiti si Lara kahit mabigat ang loob. "Kailangan pero salamat." Sa buong maghapon, kahit abala sila sa pakikipagkita sa iba't ibang kliyente, paminsan-minsan ay tinitingnan ni Alexander si Lara, lalo na kapag nakikitang nawawala ang atensyon niya. Bandang hapon, matapos ang huling appointment, tahimik siyang nilapitan nito at iniabot ang maliit na sobre. "Ito, para sa ospital. I won't take no for an answer. Gamitin mo para makapagpadala agad sa kanila." Tinanggap yun ni Lara, nagpipigil ng luha. "Maraming salamat po, sir. Hindi ko po alam paano ko kayo mapapasalamatan." Sagot ni Alexander. "Gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo. That's all I ask." Pagbalik sa hotel, agad siyang tumawag sa Pilipinas gamit ang telepono sa kwarto. Nang marinig niya ang boses ni Tia Linda na sinasabing stable na si Aling Minda at inaasikaso na ang admisyon, nakahinga siya ng mas maluwag. "Magpapadala ako ng pera ngayon," sabi ni Lara. "Sabihin kay Mama, magpalakas siya." Pagkababa ng tawag, umupo siya sa gilid ng kama. Hawak-hawak pa rin ang sobrang bigay ni Alexander. Sa gitna ng magulong araw, isang bagay ang malinaw sa kanya. May mga taong kahit malayo, may paraan para ipadama na hindi ka nag-iisa. At sa di inaasahang pagkakataon,
Ang taong iyon ngayon ay ang mismong amo na dati pinapangarap lang niyang makita mula sa malayo. Kinabukasan, maagang nagising si Lara sa katok sa pinto ng kanyang kwarto. Pagbutas niya, naroon si Denise, may dalang maliit na paper bag. Magbihis ka ng maayos, Lara. May pupuntahan tayo kasama si Mr. Tan. Huwag kang magalala, may isinuot na kami para sa'yo. Iniabot nito ang isang cream-colored na blouse at itim na slacks na bago pa lang sa tingin. Hindi na kailangan, ma'am. Pwede naman po itong suot ko ngahapon, sagot ni Lara. Ngunit pinutol siya ni Denise. Hindi pwede, formal meeting ito. Basta sumunod ka na lang. Habang nagbibihis, nagtatanong sa isip si Lara kung bakit kailangan pa siyang isama sa mga meeting. Isa lang naman siyang janitress, hindi executive. Pero naalala niya ang sinabi ni Alexander kahapon, observation period. Marahil, ito na ang simula ng tinutukoy niya. Pagbaba niya sa lobby, nakita niyang nakatayo si Alexander, kausap ang dalawang lalaki na mukhang mga partner sa negosyo. Nang makita siya, bahagya lamang itong tumango at itinuro ang bakanting upuan sa kanilang table. Sit here, utos ni Alexander. Sabay lingon kay Denise para magpatuloy sa briefing ng araw. Habang nakikinig si Lara, ipinaliwanag ni Denise na pupunta sila sa isang business event kung saan naroroon ang ilan sa pinakamalalaking kliyente ng airline. We're launching a new route proposal, sabi ni Denise, and we need to make sure everyone is on board. Lara, kapag may kailangan si Sir, ikaw ang tatawagin niya. Nagulat si Lara. Tako po, pero hindi ko po alam ang gagawin sa ganitong event. Sumabat si Alexander. You figure it out. I want to see how you handle things outside your usual work. Pagdating nila sa event venue, isang malaking hotel ballroom ang bumungad kay Lara. Punong-puno ito ng mga taong naka-formal attire. May mga camera at may maingay na usapan sa bawat sulok. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding kaba. Parang gusto niyang magtago sa likod ni Karen. Pero wala itong sinasabi at abala lang sa Mabilis siyang pumunta sa refreshments area. Ngunit pagbalik niya, nadiskubre niyang wala na sa table ang dalawa. Mabilis niyang hinanap si Alexander sa gitna ng crowd. At nang makita niya ito, agad siyang lumapit at iniabot ang tubig. Good, maikling sabi nito habang kausap si Mr. Cheng. Thank you, Lara. Sa kalagitnaan ng event, may isang babaeng bisita na biglang lumapit kay Alexander at nag-abot ng business card. Napansin ni Lara na walang malapit na staff para kunin iyon, kaya siya na mismo ang umabot. Allow me, sir, sabi niya. Napatitig si Alexander sa kanya nang saglit bago ibigay ang card. Hindi iyon napansin ng karamihan, ngunit sa gilid ng ballroom, may dalawang empleyado mula sa headquarters na pabulong na nag-uusap habang nakatingin kay Lara. Bakit kaya siya nandito? Janitress lang siya, di ba? Siguro may special favor kay Mr. Tan. Narinig ni Lara ang bulungan ngunit pinili niyang hindi mag-react. Pagkatapos ng event, bumalik sila sa van. Tahimik ang biyahe hanggang sa biglang magsalita si Alexander. You handled yourself well in there. You didn't look lost. Napangiti si Lara ng bahagya. Salamat po, sir. Kinakabahan po talaga ako kanina. Sagot ni Alexander. It's normal, but you didn't freeze. You acted when needed. Pagbalik sa hotel, tinawag siya ni Denise sa isang tabi. I have to be honest, Lara. Part of this trip is a test. Sir wants to see how you deal with different situations, especially when people underestimate you. Today was one of them. Natigilan si Lara. So, test po pala talaga ito? Tumango si Denise. Yes, and you passed today. But there's more coming. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, muling naalala ni Lara ang mga bulungan kanina. Hindi niya alam kung magkakaroon pa ng mas matinding sitwasyon sa mga susunod na araw. Pero malinaw na sa kanya ngayon na bawat kilos niya ay sinusuri. Kung totoo nga ang pagsubok ito, handa siyang harapin. Hindi para kay Alexander lang, kundi para na rin sa kanyang sarili at sa mga umaasa sa kanya sa Pilipinas. Sa gabing iyon, habang nakatanaw sa malayong ilaw ng syudad,
Binalikan niya sa isip ang bawat detalye ng event. Ang kaba, ang tingin ng mga tao, at ang simpleng papuri mula kay Alexander. Sa lahat ng nangyari, iyon ang pinakamahalagang baon niya. Ang ideyang kaya niyang tumayo sa kahit anong lugar, kahit paalam ng lahat na mula siya sa sahig na kanilang nililinis. Pagkatapos ng 3 araw sa Hong Kong, maagang umalis ang grupo ni Alexander mula sa hotel papunta sa paliparan. Tahimik lang si Lara sa buong biyahe. Hawak ang maliit na bag at ang ilang pasalubong na binili niya para kay Jiro at sa inagamit ang kaunting tipid na natira mula sa allowance na ibinigay ni Denise. Hindi niya alam kung paano siya babalik sa dating normal na buhay matapos maranasan ang kakaibang karanasang iyon. Ang makita ang ibang mundo na dati ay panaginip lang para sa kanya. Sa loob ng eroplano, pabalik ng Maynila, pansin niyang mas tahimik si Alexander kaysa karaniwan. Abala ito sa pagbabasa ng mga dokumento at paminsan-minsan ay sumasagot sa tawag mula sa kanyang earphones. Si Denise naman ay abala rin sa laptop at si Karen ay nag-aayos ng mga huling detalye para sa paglapag nila. Walang sinuman ang bumabanggit ng nangyaring mga araw sa Hong Kong, pero ramdam ni Lara na may iniisip si Alexander tungkol sa kanya. Hindi lang tungkol sa trabaho niya, kundi pati na rin sa kanyang sitwasyon sa buhay. Paglapag nila sa Ninoy Aquino International Airport, mabilis na lumabas si Alexander at ang mga tauhan nito mula sa VIP exit. Si Lara, bagaman kasama sa grupo, ay nanatiling nasa hulihan. Sinusubukang iwasan ang mga matatalim na tingin mula sa ibang empleyado ng kumpanya na nagbubulungan. Pagdating sa headquarters ng Airlux, doon na niya naramdaman ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. May halong pagtataka, may halong panghuhusga. Habang papasok siya sa lobby, may narinig siyang 2 receptionist na nag-uusap nang hindi namamalaya na naririnig niya. Siya yun, di ba? Yung janitress na sumama kay Sir sa Hong Kong? Oo, grabe. Baka may special connection yan. Pinili niyang magpatuloy lang sa paglakad at huwag pansinin ang bulungan kahit nasasaktan siya sa loob. Hindi nagtagal, tinawag siya ni Denise sa opisina nito. Lara, upo ka muna. Naupo siya at doon nagsimula si Denise. I know you've heard things from other people. Let me make it clear. Sir brought you along because he wanted to see something, and he saw enough to give you another opportunity. Napatingin si Lara. Opportunity po? Tumango si Denise. Yes, but first, he wants you to report to HR this afternoon for a meeting. Pagdating niya sa HR department, sinalubong siya ng manager na si Mr. Gomez, isang matanda ngunit mahinahong lalaki. Lara, we've reviewed your case. Given what happened and Sir Alexander's recommendation, we're offering you a reassignment. From janitorial services, you'll be temporarily assigned as a junior assistant under the operations team. It's a trial period for 3 months. Halos hindi makapaniwala si Lara. Sir, ibig sabihin po hindi na ako maglilinis? Hindi habang nasa trial period ka. Pero tandaan mo, this comes with greater responsibility. Sir Alexander believes you have the potential to handle more than your current role. Paglabas niya sa HR, hindi mapigilan ni Lara ang ngiti, ngunit kaagad din itong napalitan ng kaba. Alam niyang may mga tao sa kumpanya na hindi matutuwa sa kanyang paglipat, at hindi siya nagkamali. Pagbalik niya sa staff area upang kunin ang ilan sa kanyang gamit, sinalubong siya ng malamig na tingin mula kay Marites, ang veteranang janitress. Aba, sosyal ka na ngayon ah. May bahid ng panunuyang sabi nito. Siguro masarap pala matulog sa jet, no? Promotion agad. Pinili ni Lara na wag makipagtalo. Marites, wala akong ginusto kundi magtrabaho ng maayos. Kung anuman ang binigay sa akin, gagawin ko ng buong puso. Ngunit halata sa mukha ng kausap niya na hindi nito tinatanggap ang paliwanag. Sa unang araw niya bilang junior assistant sa operations, ipinakilala siya sa maliit na team na hahawakan niya. Karamihan ay mababait, ngunit may 2 na halatang may alinlangan sa kanya. Si Carlo, isang senior staff
ay nagtanong agad. So, janitress ka dati? Alam mo bang hindi biro ang trabaho dito? Oo, alam ko, sagot ni Lara, walang bahid ng inis. Kaya nga po ako narito para matuto. Sa kabila ng malamig na pagtanggap ng ilan, pinakita ni Lara ang determinasyon. Mabilis niyang natutunan ang mga basic tasks, pag-ayos ng schedules, pagtanggap ng tawag, at pag-file ng mga dokumento. Minsan, sumasabay siya sa overtime ng iba para lang matutunan kung paano ginagawa ang mga mas komplikadong trabaho. Isang linggo matapos siyang mailipat, naglakad si Alexander papasok sa operations office. Tahimik na nagtaas ng tingin ang lahat. Lumapit siya kay Lara na abala sa pag-ayos ng mga flight reports. "How are you adjusting?" tanong nito. "Medyo mahirap po sa umpisa, sir, pero natututo na po ako," sagot niya. Tumango si Alexander. "Good. Keep going. Remember, this is not permanent yet. Show them you deserve it." Umalis si Alexander matapos ang maikling pag-uusap. Ngunit sa mga sumunod na araw, napansin ni Lara na mas dumoble ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Parang sinusukat siya sa bawat kilos. Alam niyang hindi madali ang patunayan ng sarili sa harap ng mga taong may duda, ngunit handa siyang magpursige. At sa kanyang isip, malinaw ang pangako. Gagawin niya ang lahat para mapatunayan na ang pagkakasama niya sa biyahe at ang bagong posisyon na ibinigay sa kanya ay hindi bunga ng tsamba, kundi ng kanyang sariling kakayahan at determinasyon. Sa pagbabalik niya sa Pilipinas, dala niya hindi lang ang mga alaala mula sa Hong Kong, kundi ang mas matinding dahilan para ipakita na kaya niyang bumangon mula sa simpleng janitress tungo sa mas mataas na yugto ng kanyang buhay. Sa unang linggo ng kanyang bagong posisyon bilang junior assistant sa operations team, dama ni Lara ang bigat ng pagbabago. Sanay siyang gumising ng maaga para maglinis ng sahig, magpunas ng mga mesa, at magbuhat ng mabibigat na gamit. Ngunit ngayon, iba ang eksenang gumigising sa kanya. Mga tunog ng cellphone na may mensahe mula kay Denise, mga paalala ng schedule ng meeting, at listahan ng mga gawain na may kinalaman sa opisina, hindi sa mop at timba. Bago siya pumasok sa opisina, humihinto siya sandali sa harap ng salamin sa maliit nilang banyo sa inuupahang kwarto. Nasa harapan niya ngayon ay isang babaeng naka-blouse at slacks, hindi na uniforme ng janitress. Ngunit sa ilalim ng damit na iyon, ramdam pa rin niya ang bigat ng responsibilidad na dala niya mula sa nakaraang trabaho at ang pangambang baka mabigo sa bago niyang tungkulin. Sa opisina, sinalubong siya ng magkahalong reaksyon. May ilan na nakangiti, tulad ni Angela mula sa admin na agad siyang tinanong, "Lara, kumusta adjustment mo?" Kaya naman, medyo naninibago lang," sagot niya, pilit na masigla ang boses. Ngunit may iba tulad ni Carlo, na dati nang nagpakita ng pagdududa. "Lara, siguraduhin mo lang na hindi ka magkakamali sa pag-file ng reports. Hindi ikaw tulad ng pagwawalis na pwedeng ulitin kapag may nakaligtaan." Sa halip na masaktan, ngumiti si Lara. "Salamat sa paalala, Carlo, sisikapin ko po." Pagkatapos, tumuloy siya sa kanyang mesa at sinimulang basahin ang operations manual na ibinigay sa kanya. Isa sa unang tungkulin niya ay ang mag-coordinate ng flight schedules para sa mga VIP clients ng kumpanya. Mabigat ang pressure dahil kailangang eksakto ang lahat at walang palya. Isang maling pag-type lang ng oras ay pwedeng magdulot ng malaking problema. Una siyang natakot, ngunit naalala ang mga sinabi ni Alexander. "Show them you deserve it." Kaya naman maingat niyang sinuri ang bawat entry bago ipadala sa department head para sa approval. Bandang tanghali, dumaan si Denise para tingnan ang trabaho niya. "Good, Lara. I see you're double-checking the schedules. That's important. Pero huwag masyado matagal. Kailangan din ng bilis." Tumango siya. "Opo, ma'am. Magiging mas mabilis po ako habang mas nasasanay." Sa mga sumunod na araw, sinabayan ni Lara ang mga senior staff sa kanilang overtime. Pinag-aaralan niya kung paano gumamit ng software ng kumpanya, kung paano mag-handle ng tawag mula sa mga kliyente, at kung paano mag-ayos ng reports para sa mga meeting. Minsan, binibigyan siya ni Angela ng tips
kung paano magpabilis sa paggawa ng hindi nawawala ang accuracy. Huwag mong hayaan na ma-pressure ka sa bilis ng iba. Mas mahalaga muna na tama ang ginagawa mo. Payo nito. Isang gabi habang nagpapahinga sa pantry, dumating si Carlo. Alam mo, Lara, nung una, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka napunta rito agad. Pero nakikita ko na nagsusumikap ka. Siguro, baka mali ang tingin ko. Napangiti siya. Salamat, Carlo. Hindi ko naman intensyon na agawan ng pwesto ang iba. Gusto ko lang magtrabaho ng maayos. Dumating ang unang linggo ng kanyang evaluation meeting kasama si Denise at ang operations manager. Pinakita ni Denise ang mga sample ng ginawa ni Lara. Maayos ang format, tama ang detalye, at on time ang lahat. She still has to improve on multitasking, sabi ni Denise, pero mabilis siyang matuto. Tumango ang manager. Keep this up, Lara, and you might just stay here permanently. Adlabas ng meeting, nakasalubong niya si Alexander sa hallway. How was the evaluation? Tanong nito. Maayos naman po, sir. May kailangan pa pong i-improve, pero ginagawa ko na po ang lahat. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon may bahagyang ngiti. Good. Remember, every role you take is a chance to prove something, not just to others, but to yourself. Sa mga sumunod na linggo, mas naging kumpiyansa si Lara. Hindi man siya sanay sa corporate setting, natutunan niyang makipag-ugnayan ng maayos, magtanong kapag hindi sigurado, at mag-alok ng tulong kahit sa labas ng kanyang tungkulin. Kapag may staff na hindi makadalo sa meeting, siya ang pumapalit para mag-record ng minutes. Kapag may dokumentong kailangang ihatid sa ibang departamento, siya mismo ang nagdadala para siguradong makakarating sa oras. Ngunit alam din niyang hindi lahat ay natutuwa sa kanyang pag-unlad. May ilan pa ring bulungan na naririnig niya tuwing dumadaan siya sa hallway. Swerte lang yan. Malakas siguro kay Sir Tan. Pinipili niyang huwag magpa-apekto. Sa halip, ginagamit niya iyon bilang gasolina para mas magpursige. Isang hapon, habang abala sa paggawa ng report, dumating si Alexander sa operations office. Diretso itong lumapit sa kanya. Lara, sumama ka sa akin sa meeting sa boardroom. Gusto kong makita mo kung paano nagpipresent ng quarterly performance. Nabigla siya. Sir, baka po hindi ako handa. You don't have to say anything. Just observe, sabi nito. Sa boardroom, nakaupo siya sa gilid, nakikinig habang pinag-uusapan ang malalaking numero at plano ng kumpanya. Napansin niya kung paano tinatanong ni Alexander ang bawat detalye at kung paano tumahimik ang lahat kapag siya ang nagsasalita. Sa kanyang isipan, parang ibang mundo na namang ito. Isa na namang pagkakataong ipinapakita sa kanya na may mas malawak pang larangan na maaari niyang pasukin kung magsusumikap siya. Pagbalik nila sa operations, tinanong siya ni Alexander, "What did you learn from that meeting?" Sagot ni Lara na bawat desisyon po may epekto sa napakaraming tao at kahit maliit lang po ang role ko, kailangan kong siguraduhin na ginagawa ko ng tama kasi bahagi pa rin iyon ng mas malaking larawan. Tumango si Alexander at sa titig nito, alam ni Lara na iyon ang sagot na gusto niyang marinig. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nasasanay si Lara sa bago niyang mundo. Hindi na siya kasing kaba nung unang linggo. Alam niyang marami pa siyang kailangang matutunan. Pero buo ang loob niya na ipakita sa lahat, lalo na sa mga nagdududa, na kaya niyang maging higit pa sa isang janitress. At sa bawat pag-uwi niya sa kanilang bahay, dala niya ang kuwento ng kanyang araw, hindi lang para ikuwento kay Jiro at Saina, kundi para maging inspirasyon sa kanilang tatlo, na walang imposible basta't may tiyaga at determinasyon. Habang tumatagal si Lara sa bago niyang posisyon, mas malinaw niyang nararamdaman na hindi lahat ng tao sa opisina ay masaya para sa kanya. May ilan na nagbibigay ng suportang papuri, ngunit may mas malalakas na bulungan mula sa mga taong halatang naiinggit. Lalo na ang tatlong senior staff sa operations. Sina Carlo na dati medyo malamig lang ang pakikitungo at sina Mylene at Rigor
na halos hindi itinatago ang pagkakainis kapag siya ang tinatawag sa mga task na dati ay kanila. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aayos ng flight manifest sa kanyang mesa, napansin niya na tahimik na nag-uusap sina Mylene at Rigor sa kabilang gilid. Nakakainis, no? Halos wala pang alam sa system, pero special treatment agad, bulong ni Mylene. Sapat para marinig niya. Kasi nga alam mo na kung kani-kanino sumasama, sagot ni Rigor na may ngisi. Naramdaman niyang kumirot ang dibdib niya, pero pinili niyang magpatuloy sa trabaho. Hindi niya pwedeng sayangin ang oras para lang makipagsagutan. Kinahapunan tinawag siya ni Carlo. Lara, pakikuha yung report na pinasa mo pahapon. May kulang yata. Agad niya itong kinuha mula sa folder sa kanyang mesa at iniabot sa kanya. Ngunit nang buksan ni Carlo ang file, kita ni Lara na may idinagdag na pahina na hindi niya nilagay. Isang maling listahan ng flight schedules na halatang may sablay sa mga oras. Ito ba ang pinasa mo kay Sir Alexander? Tanong ni Carlo. May halong panunumbat sa tono. Nanlaki ang mata ni Lara. Hindi po, Carlo. Hindi po akin yung pahina na yan. Hindi ko po nilagay yan. Nandito sa file mo. Singit ni Mylene na biglang lumapit. Baka nakalimutan mo lang. Pero grabe, kung yan ang nakita ni Sir Tan, lagot ka. Sa halip na magpaliwanag ng paulit-ulit, sinabi ni Lara, ibabalik ko ito sa HR at ipa-audit ang file. Makikita kung sino ang nag-edit. Kita niya ang bahagyang pagkabigla sa mukha ni Mylene. Ngunit mabilis din itong nawala. Sige, kung yan ang gusto mo, sarkastikong sabi nito. Paglapit niya sa HR, tinulungan siya ni Mr. Gomez na i-check ang metadata ng file. Doon lumabas na ang huling nag-edit nito ay hindi siya, kundi si Rigor. Aba, malinaw dito Lara, sabi ni Mr. Gomez. Hindi ikaw ang nagdagdag ng pahinang yan. Alam mo bang pwedeng maging grounds to para sa disciplinary action? Umiling siya. Hindi ko po alam. Ayokong lumaki ang gulo. Pero ayokong masira ang pangalan ko. Mabilis na umabot ang balita kay Alexander. Kinabukasan, dumating siya sa operations office nang mas maaga kaysa karaniwan. Diretsyo niyang tinawag sina Rigor at Mylene sa conference room at sinama rin si Lara. I want to make this clear. Malamig na wika ni Alexander habang nakatingin sa kanila. Tampering with files is unacceptable. If you have a problem with a colleague, address it professionally. This company does not tolerate sabotage. Tahimik ang dalawa, hindi makatingin kay Lara. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Alexander kay Lara bago siya bumalik sa opisina. I told you this would happen. Mahinahon niyang sabi. Not everyone will welcome you here. But you have to stand your ground. You handled it well by going through proper channels. Tumango siya. Salamat po, sir. Hindi ko po hahayaang masira ang tiwala ninyo. Pero kahit nalinaw ang issue, hindi pa rin nawala ang pangungutya ng ilan. Sa pantry, naririnig pa rin niya ang mga patutsada. Ang swerte niya talaga. Kung ako yan, baka hindi na kailangang mag-overtime sa pag-aaral ng trabaho. Diretso na sa promotion. Ngunit sa halip na sumagot, mas lalo niyang pinagsumikapan na maging maayos sa bawat gawain. Isang linggo matapos ang insidente, ipinatawag siya ni Denise. Lara, Sir Alexander has noticed your persistence despite the tension here. Gusto kanyang isama sa isang external meeting next week. Kailangan ng operations representative na mabilis matuto at marunong makipag-ugnayan sa kliyente. Napalunok si Lara. Ako po, oo, pero this time you won't just observe. You'll take notes and prepare the post-meeting report. Kaya mo? Huminga siya ng malalim at tumango. Kaya ko po. Sa isip niya, alam niyang mas magiging mahirap ito kaysa sa mga nagdaang pagsubok. Pero isa rin itong pagkakataon para patunayan sa lahat na nararapat siya sa bagong posisyon niya. Hindi dahil sa tsamba, kundi dahil sa sipag, integridad at determinasyon. At sa araw-araw na pagpasok niya sa opisina, dala niya ang mas malinaw na layunin. Hindi lang basta makasabay sa trabaho, kundi manatili at magtagumpay sa kabila ng mga taong naghihintay ng kanyang pagkakamali. Makalipas ang ilang araw mula nang maganap ang insidente ng tampered file, ramdam pa rin ni Lara ang malamig na tingin at bulungan sa paligid. Hindi ito basta usap-usapan lang.
halata niyang may ilang kasamahan na talagang naninindigang siya ang may kasalanan, kahit malinaw na may ebidensyang nagpapakita ng kabaligtaran. At bagaman na ipakita na sa HR at kay Alexander ang resulta ng audit na si Rigor ang huling nag-edit ng file, tila may ilan pa ring ayaw tanggapin ang katotohanan. Isang umaga, habang nakaupo siya sa kanyang mesa at abala sa pag-aayos ng flight coordination log, lumapit si Angela. May dalang kopya ng internal memo mula sa HR. Lara, nabasa mo na ba to? Official na ang resulta ng investigation? Kinuha ni Lara ang papel at binasa. Nakasulat doon na si Rigor ay pinatawan ng disciplinary action dahil sa pag-edit ng opisyal na dokumento ng walang pahintulot. At siya mismo ay formal na nilinis sa anumang responsibilidad. Napabuntong hininga si Lara. Salamat, Angela. At least malinaw na ngayon. Ngunit sagot ni Angela, oo, pero huwag kang masyadong magpakakampante. Hindi lahat natutuwa na bumalik ang tiwala sa'yo. May iba pa ring hindi susuko sa pananabotahe. Tumango si Lara, alam niyang tama ang kaibigan. Kinahapunan, tinawag siya ni Denise sa opisina nito. Lara, Sir Alexander saw the memo. He told me to tell you personally. Good job on handling this professionally. Hindi lahat kaya yon. Some people would have lashed out, but you stayed calm and went through the right channels. Napangiti siya. Ma'am, ayokong lumabas na parang ako ang may kasalanan dahil lang sumagot ako sa init ng ulo. Mas mabuting ipinakita na lang kung ano ang totoo. Dumating ang araw ng external meeting na binanggit ni Denise noong naaraang linggo. Ito ang una niyang pagkakataon na hindi lang basta sasama para manood, kundi may aktwal na papel sa diskusyon. Nasa loob siya ng sasakyan kasama sina Alexander at Denise. Hawak ang isang leather notebook at ballpen. Tahimik lang siya habang binabasa ang agenda ng meeting. Napansin ni Alexander ang seryosong mukha niya. Relax, Lara. Just listen. Take notes and focus on what's important. The rest will come naturally. Tumango siya at sinabing, Opo sir, gagawin ko po. Sa meeting venue, sinalubong sila ng kliyente. Isang kilalang kumpanya sa turismo na interesado sa partnership. Habang nag-uusap sina Alexander at ang mga executive nito, maingat na sumusulat si Lara ng bawat detalye. Mga terms, tentative schedules, at mga follow-up tasks. Minsan, tinatanong siya ni Denise ng clarification tungkol sa naunang punto at natutuwa siya dahil alam niyang tama ang naitala niya. Pagbalik nila sa opisina, agad siyang nagtrabaho sa post-meeting report. Inayos niya ito ayon sa format na itinuro ni Denise at sinigurong malinaw ang lahat ng mahahalagang punto. Nang matapos, ipinasa niya ito kay Denise para sa review. Hindi nagtagal, bumalik ito sa kanya na may ngiti sa labi. This is impressive, Lara. Walang kulang, malinaw ang pagkakasunod-sunod at madaling maintindihan. I'm forwarding this to Sir Alexander. Makalipas ang ilang oras, inawag siya sa opisina ni Alexander. I read your report, panimula nito. It's thorough and well-organized. I can see you're taking this seriously. Namula siya at sinabing, Salamat po sir, gusto ko pong mapatunayan na kaya ko kahit hindi na po ako nasa dati kong trabaho. Ngunit hindi doon natapos ang pagsubok. Kinabukasan, habang nasa pantry siya, lumapit si Mylene, dala ang kopya ng report na ginawa niya. Magaling ka pala magsulat ng report, Lara? Anito, pero may halong panguuyam sa tono. Siguro tinulungan ka ni Denise, no? Diretso siyang tumingin kay Mylene. Hindi. Ako ang gumawa niyan mag-isa. Kung gusto mo, pwede kitang turuan kung paano. Bahagyang namitla si Mylene sa sagot niya at agad na umalis. Ilang araw pa ang lumipas at unti-unting nababawasan ang mga bulungan laban sa kanya. Hindi man lahat ay naging kaibigan niya, ngunit mas dumami ang mga kasamahan na lumalapit para magtanong o humingi ng tulong sa trabaho. Natutunan din niyang hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng galit. Minsan, sapat na ang tahimik ngunit malinaw na pagpapakita ng integridad. Isang hapon, bago siya umuwi, nadaanan niya si Alexander sa hallway. Lara, tawag nito. You've proven you can handle pressure and maintain your composure. That's rare. Keep it up.
and we'll talk about your future here soon. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Jiro na tuwang-tuwa habang ipinapakita ang mataas nitong marka sa pagsusulit. Ate, dahil siguro mas masaya ka sa trabaho mo ngayon, nahahawa ako, biro nito. Natawa si Lara at niyakap ang kapatid. Alam niyang malayo pa ang tatahakin niya, pero ang paglilinis ng pangalan niya ay isa ng malaking hakbang. Hindi lang para sa karir niya, kundi para rin sa respeto sa sarili na matagal na niyang pinanghahawakan. Lumipas ang ilang linggo mula nang malinis ang pangalan ni Lara. Sa kabila ng unti-unting pagluwag ng tensyon sa opisina, malinaw sa kanya na hindi pa tapos ang laban para patunayan ang sarili. Alam niyang masusubok pa siya, lalo na kapag dumating ang panahong kakailanganin niyang magdesisyon ng mag-isa sa ilalim ng presyon. Isang Lunes ng umaga, tinawag siya ni Denise sa opisina nito. Nakaupo si Denise sa likod ng desk, may hawak na folder. Lara, I have something for you. Sir Alexander wants you to handle the coordination for an upcoming VIP charter. It's a rush booking for one of our top clients. Walang pwedeng magkamali dito. Napalunok si Lara. Ako po, pero ma'am, wala pa po akong ganoong karanasan. Tumingin si Denise diretso sa kanya. That's exactly why you're being given this. Consider it a test. You'll coordinate directly with the client's assistant. Make sure all requirements are met and report to me every step of the way. If you pull this off, it will say a lot about your potential here. Bumalik siya sa mesa at agad sinimulan ang trabaho. Una, tinawagan niya ang assistant ng kliyente upang makuha ang kumpletong detalye. Flight schedule, special requests, security arrangements at catering preferences. Maingat niyang isinulat ang bawat impormasyon sa kanyang notebook. Salamat po sa tiwala. Sisiguraduhin ko pong maayos ang lahat, sabi niya sa assistant bago ibaba ang telepono. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na siya umalis sa desk. Pinag-isa niya ang komunikasyon sa pagitan ng logistics, catering team at flight crew. Minsan, kahit alas 8 na ng gabi, nasa opisina pa siya para tiyaking walang nakaligtaang detalye. Si Angela, na nakikitang abala siya, minsang lumapit at nag-abot ng kape. Kaya mo yan, Lara. Nakikita kong ginagawa mo ito ng buong puso. Isang hapon, habang hawak niya ang listahan ng catering items, napansin niyang may mali sa schedule na ipinadala ng flight crew. Isang oras ang diferensya sa departure time na nasa listahan niya. Agad niyang tinawagan ang head pilot para mag-confirm. Captain, gusto ko lang po siguraduhin, 10:30 AM po ba ang alis, hindi 9:30? Sagot ng piloto, tama ka, 10:30 AM. Mukhang outdated ang document na napadala sa iyo. Agad niyang inayos ang lahat ng kopya at ipinadala muli sa mga kaukulang tao. Alam niyang kung hindi niya iyon napansin, pwedeng magresulta sa kaguluhan sa boarding. Dumating ang araw ng flight. Maaga pa lang ay nasa hangar na si Lara, dala ang lahat ng papeles at checklist. Nakita siya ni Alexander na papasok, nakasuot ng simpleng blouse at slacks, pero may bitbit na kumpiyansa sa kilos. You're early, sabi nito. Better safe than sorry, sir, sagot niya. Habang nagsasagawa ng huling inspeksyon ang crew, nilapitan siya ng catering head. Lara, kulang ng 2 bote ng sparkling water sa listahan. Hihingi na lang kami sa pantry ng main terminal. Sa halip na umasa, agad siyang tumakbo sa supplier's van at kinuha ang kulang. Pagbalik niya, inabot niya ito sa catering head. Para walang delay. Nang dumating ang kliyente, maayos at tahimik ang lahat ng proseso. Walang aberya sa check-in, kumpleto ang catering at eksakto ang departure time. Habang umaakyat ang kliyente sa jet, naroon si Alexander sa tabi, tahimik na nakamasid. Pagbalik nila sa opisina, tinawag siya ni Denise sa conference room. Naroon din si Alexander. I received feedback from the client's assistant. Panimula ni Denise. They were impressed with how organized and proactive you were. Walang kahit anong reklamo, Lara. That's rare. Kumingin si Alexander sa kanya at nagsabi, This is what I wanted to see. You didn't just follow instructions, you anticipated problems before they happened.
That's the mark of someone who can go beyond their job description. Namula siya, bahagyang napayuko. Salamat po, sir. Ginawa ko lang po ang dapat. No, tugon ni Alexander. You did more than what was expected. Keep doing that. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Lara na mas dumami ang mga kasamahan niyang lumalapit sa kanya para magtanong o magpasangguni. Kahit dati ay halos hindi siya pinapansin. Kahit sina Carlo at Mylene, na minsan ay naging kritiko niya, ay tila nagsisimula ng magpakita ng respeto. Isang beses, si Carlo mismo ang nagsabi, "Magaling yung ginawa mo sa VIP charter. Hindi madali yon." Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang pagbabago sa loob niya. Kung dati ay lagi siyang nag-aalinlangan sa sarili, ngayon ay mas handa na siyang harapin ang mas malalaking hamon. Alam niyang marami pang darating na pagsubok, pero sa bawat isa na malalagpasan niya, mas lalong titibay ang kanyang tiwala sa sariling kakayahan. At sa tuwing naiisip niya kung paano nagsimula ang lahat mula sa pagkakatulog sa jet hanggang sa puntong ito, napapangiti siya. Dahil malinaw sa kanya na bawat hakbang, gaano man kaliit, ay pwedeng maging simula ng mas malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Makalipas ang 2 linggo mula nang matagumpay niyang ma-handle ang VIP charter, muling tinawag si Lara ni Denise sa opisina nito. Pagpasok niya, nakita niya si Alexander na nakaupo sa gilid ng mesa, hawak ang isang folder. "Lara, panimula ni Denise, may bago tayong project at gusto ni Sir na ikaw ang isa sa mga hahawak." Napatingin si Lara sa kanila, halatang nabigla. "Ako po ulit? Ma'am, ano pong klaseng project?" Sagot ni Alexander, "We're preparing for a multi-leg business tour for 3 different clients. Magkakasunod ang flights, magkakaiba ang destinasyon, at may kanya-kanyang special requests. It's complicated, and that's why I want you on it." Huminga ng malalim si Lara. "Gagawin ko po ang lahat para maging maayos." Ngumiti si Alexander. "I know, but this time you won't just coordinate. You'll also need to train 2 new assistants to help with the workload." Sa unang araw ng paghahanda, ipinakilala sa kanya ang 2 bagong hire, si Kay na galing sa isang travel agency at si Len na baguhan sa airline industry. Pinaupo niya ang 2 sa tabi ng kanyang mesa. "Okay, ganito, may 3 kliyente tayo. Iba-iba ang destinasyon at requirements. Kailangan nating ayusin ang flight schedules, ground transportation, at catering. Uunahin natin ang pinakamalapit na flight, tapos susunod ang iba." Habang nagtuturo siya, napansin niyang masyadong kampante si Kai. Laging nagsasabi ng, "Alam ko na yan," kahit hindi pa natatapos ang paliwanag. Si Len naman ay masyadong tahimik, halatang takot magkamali. Sa isip ni Lara, alam niyang hindi magiging madali ang pagtuturo sa 2. Kinabukasan, habang sinusuri niya ang mga dokumentong ginawa ng mga ito, nakita niyang may kulang na form sa isa sa bookings. Kinawag mo si Kai. "Kai, bakit wala ang confirmation form ng hotel para sa second leg ng tour?" Baka naiwan ko lang sa email. Madali lang yan," sagot nito. Parang hindi big deal. "Kailangan natin yun agad." Kapag walang confirmation, hindi pwedeng mag-proceed ang reserbasyon. Paliwanag niya, medyo matatag ang tono. Kay Len naman, napansin niyang sobrang bagal sa pag-input ng data. Lumapit siya at mahinahong nagtanong, "Len, nahihirapan ka ba sa system?" Umiling ito, "Hindi po, Ate Lara. Gusto ko lang po siguraduhin na tama lahat bago ko pindutin ang submit." Napangiti siya. "Okay lang mag-double check, pero kailangan din natin mag-adjust sa oras. Turuan kita ng shortcut." Sa 3 araw ng paghahanda, dumating si Alexander sa operations area. "How's the progress?" tanong niya. Sumagot si Lara, "Medyo challenging po, sir. May mga kailangan pang ayusin, pero natututo na po sina Kay at Len." Tumango si Alexander. "Good. Just remember, leadership is not just about getting the job done. It's about making sure your team grows with you."
Isang hapon, habang abala siya sa pagre-review ng final itinerary, biglang tumawag ang kliyente mula sa ikatlong leg ng tour. Miss Lara, nagbago po ang plano. Gusto ni Mr. Sarmiento na may kasamang seafood platter sa catering at dagdagan ang security personnel. Mabilis niyang sinulat ang detalye, saka tinawag si Kay. Paki-update agad ang catering request para sa flight na yon at makipag-coordinate sa security team. Tumango si Kay, ngunit makalipas ang isang oras, nalaman niyang hindi pa rin na ipapadala ang request. Tinawagan niya ulit ang catering head para mag-follow up at doon niya nalaman na walang natanggap na update mula sa opisina. Agad siyang lumapit kay Kay. Kay, hindi pa pala na ipapadala ang request. Bakit? Umirap ito ng bahagya. Busy kasi ako sa ibang task. Mamaya ko na sana gagawin. Pinigilan ni Lara ang sarili na hindi magtaas ng boses. Kay, hindi pwedeng mamaya. Kapag delayed tayo, pwede tayong mawalan ng tiwala ng kliyente. Ito ang priority. Narinig iyon ni Alexander na dumaan sa likod nila. Kay, sabi niya, malamig ang tono. In this line of work, delays are costly. If Lara says it's urgent, you do it immediately. Understood? Tumango si Kay, halatang nahihiya. Sa araw ng unang flight ng tour, maaga silang nagpunta sa airport. Si Lara, dala ang makapal na folder ng mga dokumento, ay personal na nag-check sa bawat detalye mula sa boarding passes hanggang sa catering list. Si Len, sa kabila ng kabagalan noong una, ay naging malaking tulong sa pag-double check ng security clearance. Si Kay naman ay tila mas naging maingat matapos ang pagkakagalitan ni Alexander. Naging maayos ang unang 2 flights, pero sa huling leg ng tour, nagkaroon ng problema. Na-stranded sa ibang lungsod ang isang bahagi ng ground transportasyon dahil sa masamang panahon. Agad na tinawagan ni Lara ang local partner para maghanap ng replacement vehicles. Habang kausap niya ito, lumapit si Alexander. What's the situation? Sir, may delay po sa ground transportasyon pero naghanap na po ako ng alternative. Paparating na po sa loob ng 30 minuto. Matapos ang tour, ipinatawag siya ni Alexander sa opisina. Lara, I saw how you handled the issues. You kept calm, you adjusted fast, and you made sure the clients never felt the problems. That's a skill you can't teach easily. Napangiti siya. Salamat po, sir. Pero hindi ko rin po magagawa kung wala ang tulong ng team. Tumayo si Alexander, tumingin sa kanya at sinabing, That's exactly why I gave you this task, to see how you lead. You did well. Remember this, competence will open doors, but how you treat people will keep them open. Paglabas niya ng opisina, ramdam ni Lara na mas malinaw na sa kanya ngayon ang direksyon. Hindi na lang siya basta empleyado na gustong patunayan ang sarili. Isa na siyang tao na handang magdala ng iba pataas kahit gaano pa kahirap ang daan. Medyo alanganin pa rin ang tinginan nila mula nang mangyari ang insidente sa catering request, pero halatang nagsusumikap na rin ito para magbago. Good morning, bati ni Kay. Medyo mahina ang boses. May dala akong ensaymada. Share tayo? Tinanggap yun ni Lara at ngumiti. Salamat, Kay. Sige, sabay tayong mag-break mamaya. Sa araw na yon, in-announce ni Denise na magkakaroon ng team building activity sa isang resort sa Batangas. We'll be gone for 3 days. Gusto kong gamitin natin ang pagkakataong ito para mas maging solid ang team, wika ni Denise. Kitang-kita sa mukha ng ilan ang excitement, pero may bahid ng kaba kay Lara. Hindi siya sanay sa mga ganitong social activities, lalo na sa harap ng boss. Nakalipas ang ilang linggo mula sa matagumpay na multi-leg business tour, tila mas gumaan na ang araw-araw na trabaho ni Lara. Sanay na ang katawan niya sa pressure at mas malinaw na rin sa kanya kung paano pamunuan ang mga bagong kasama. Pero isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa opisina, biglang lumapit si Len, dala ang 2 tasa ng kape. Ate Lara, para sa'yo, para makabawi ako sa lahat ng tulong mo sa akin. Sabi nito na may ngiti. Napangiti si Lara at tinanggap iyon. Salamat Len, hindi mo naman kailangang mag-abala. Sumagot si Len. Gusto mo lang ipakita
na hindi ko nakakalimutan lahat ng ginawa mo. Kung hindi ka siguro naging pasensyosa sa akin, baka wala na ako rito. Habang nag-uusap sila, dumating si Kai. Dumating ang araw ng biyahe at sa loob ng company van, nagtatawanan ang karamihan. Si Alexander, na bihirang sumama sa ganitong mga event, ay naroon din at tahimik lang na nakikinig. Paminsan-minsan ay tumitingin ito kay Lara na abala sa pakikipag-usap kay Len. Mukhang mas masaya ka na ngayon. Bigla niyang sambit nang magkatabi sila sa isang stopover. Napatingin si Lara. Mas magaan na po ngayon, sir. Marami po akong natutunan sa huling project. Tumango si Alexander. Good, pero tandaan mo, minsan ang tunay na pagsubok sa trabaho ay hindi lang tungkol sa deadlines o kliyente. Minsan, tungkol ito sa tiwala at integridad. Pagdating nila sa resort, hati-hati sila sa mga kwarto. Naging roommates ni Lara sina Kay at Len. Sa unang gabi, habang nag-aayos sila ng gamit, biglang nagtanong si Kai. Ate Lara, curious lang, bakit parang sobrang lapit mo kay Sir Alexander? Napangiti si Lara. Wala namang espesyal. Siguro kasi nakikita niya na kaya kong harapin ang trabaho kahit mahirap. Kinabukasan, may iba't ibang activities ang grupo. May mga larong pampalakas ng loob at team challenges. Sa isang obstacle course, naging magkapareha si Lara at Alexander. Kailangan nilang magtulungan para makatawid sa isang mataas na lubid. Kaya mo to? Tanong ni Alexander. Kaya po, sagot ni Lara, kahit nanginginig ang tuhod niya sa taas. Tinulungan siya ni Alexander na makababa ng ligtas. Pagkatapos, napansin niyang halos lahat ng kasama nila ay nakatingin sa kanila. May halong pagtataka at bulungan. Sa huling gabi ng team building, nagkaroon ng bonfire. Nagkukwentuhan ang lahat tungkol sa mga pinakamahirap na sitwasyon na pinagdaanan nila sa trabaho. Nang turn na ni Lara, tahimik ang lahat habang nagkukwento siya kung paano siya nagsimula bilang janitress at kung paano siya natutong magtiwala sa sarili sa kabila ng takot at pangmamaliit ng iba. Hindi niya napansin na si Alexander ay tahimik lang na nakatingin sa kanya, may kakaibang ekspresyon sa mukha pagbalik nila sa opisina. Akala ni Lara ay tapos na ang lahat ng hamon. Ngunit isang hapon, tinawag siya ni Denise sa conference room. Naroon si Alexander, seryosong nakaupo. Lara, panimula ni Alexander, may lumabas na issue tungkol sa isa sa mga bookings na ginawa ng team mo. Ayon sa report, may kulang na bayad na hindi na ipasa sa finance department. Nanlamig si Lara. Sir, imposible po. Sinigurado ko po na lahat ay kumpleto. Inilabas ni Alexander ang dokumento. I want you to check this. Hindi kita hinuhusgahan, pero gusto kong makita mo kung paano hinahawakan ang ganitong sitwasyon. Kinuha ni Lara ang papel at agad na inawagan si Len para magpatulong sa pag-verify ng records. Makalipas ang 30 minuto, natuklasan nila na nagkamali ng code si Kay sa pagpasok ng payment reference kaya hindi na-trace ng system ang bayad. Tinawag ni Lara si Kay. Kay, may error ka sa booking na ito. Alam mo bang pwede itong maging malaking problema? Halatang nahihiya si Kay. Ate Lara, hindi ko po sinasadya. Hindi ko alam kung paano ko na-miss yun. Tumayo si Alexander at tiningnan si Kay. Everyone makes mistakes. The question is, how will you fix it? Agad na nag-offer si Kay na ayusin ang error at humingi ng tawad kay Lara. Pagkaalis ni Kay, nilapitan ni Alexander si Lara. You handled that well. Calm, direct, and fair. Pero gusto kong malaman mo, Lara, may mga pagkakataon na susubukin ka hindi lang sa trabaho, kundi sa kung paano mo pinoprotektahan ang pangalan ng team mo. Lumabas si Lara sa conference room na may halong ginhawa at bigat sa dibdib. Alam niyang kahit maganda ang takbo ngayon ng trabaho, hindi nawawala ang posibilidad ng mga lihim na pagsubok na darating. Pero isa lang ang malinaw sa kanya. Handa siyang harapin ang lahat. Basta tama ang ginagawa niya at may tiwala siya sa sarili at sa mga taong pinipili niyang pagkatiwalaan. Makalipas ang ilang araw mula sa insidenteng nagkaroon ng booking error, muling bumalik sa normal ang takbo ng opisina. Pero hindi maalis sa isipan ni Lara ang sinabi ni Alexander
tungkol sa mga darating pang pagsubok. Naging mas mapanuri siya sa bawat detalye ng trabaho, mas maingat sa mga papeles at transaksyon. Ngunit isang umaga, habang abala siya sa pagsusuri ng mga upcoming bookings, biglang dumating si Denise na may seryosong muka. "Lara, punta ka sa conference room. May mahalaga tayong pag-uusapan," sabi nito. Napansin ni Lara na tahimik ang buong paligid habang naglalakad siya papunta ron. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Alexander, ilang senior managers at 2 taong hindi niya kilala, isang babae at isang lalaking na mukhang taga-legal department. Umupo siya at nagsimula ang babae. "Miss Lara, may natanggap kaming anonymous report na may kinalaman sa isang financial discrepancy noong huling project tour." Nanlamig ang pakiramdam niya. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Nagpatuloy ang babae. "Ayon sa report, may malaking halaga raw na nawala sa pondo. At lumabas sa preliminary check na ikaw ang may access sa account na iyon sa panahong iyon." Napahawak si Lara sa mesa. "Hindi po totoo yan. Alam ng buong team na wala akong ginagalaw na pondo maliban sa mga inaprubahan." Tahimik lang si Alexander habang nakatingin sa kanya. Ila sinusuri ang bawat galaw at salita niya. "Lara," wika niya sa huli, "we're not here to accuse you without proof. Gusto lang naming marinig ang panig mo bago kami magpatuloy sa investigasyon." Huminga ng malalim si Lara. "Sir, handa po akong magbigay ng lahat ng records at kahit personal kong files para lang mapatunayan na wala akong ginawang mali." Piningnan siya ng taga-legal at tumango. "That will help, pero kailangan naming makita ito sa lalong madaling panahon." Paglabas niya ng conference room, sinalubong siya ni Len. "Ate, ano yun? Bakit parang namumutla ka?" Hindi agad sumagot si Lara. Nang sila na lang dalawa sa hallway, mahina niyang sinabi, "May nagsumbong daw na may kinuha ako sa pondo. Hindi ko alam kung sino ang gumagawa nito, pero malinaw na gusto nila akong sirain." Kinagabihan, halos hindi makatulog si Lara. Iniisa-isa niya sa isip kung sino ang posibleng gumawa ng ganitong paninira. Naalala niya ang ilang pagkakataon na tila may kakaibang kilos si Kay. Pero pinipilit niyang huwag magbintang nang walang ebidensya. Kinabukasan, tumiretso siya sa finance department at nakipag-usap sa isang kaibigang accountant para humingi ng kopya ng lahat ng transaction records mula sa tour. Habang pinapag-aralan niya ang mga papeles, napansin niya ang isang entry na may pirma niya, ngunit ibang handwriting sa detalyeng nakasulat. "Hindi ito sulat kamay ko," bulong niya sa sarili. Agad siyang kumuha ng litrato nito at ipinadala kay Denise. Makalipas ang ilang minuto, tinawagan siya ni Denise. "Lara, punta ka sa opisina ko ngayon." Pagdating niya roon, naroon si Alexander. Hawak ni Denise ang litrato ng dokumento. "Sigurado pa bang hindi ito sulat mo?" tanong ni Alexander. Tumango si Lara. "Sir, kahit ipa-handwriting analysis pa natin, mapapatunayan na peke yan." Tumingin si Alexander kay Denise at nagutos. "Trace the origin of this document. Find out who had access to this file before it was submitted." Ilang oras ang lumipas, bumalik si Denise na may daladalang resulta. "Sir, base sa system NUG, isang account ang nag-edit ng file bago ito na isubmit at account ni Kay yun." Tahimik si Lara. Parang gusto niyang magalit, pero nangingibabaw ang gulat. Pinatawag agad si Kay sa conference room. "Kay, may nakita kaming ebidensya na ikaw ang nag-edit ng financial record na ito. Ano ang paliwanag mo?" tanong ni Alexander. Nanginginig ang boses ni Kay. "Sir, napilitan lang po ako. May nag-utos sa akin na gawin ito. Sinabi nilang bibigyan nila ako ng malaking halaga kung mapapahamak si Ate Lara. Hindi ko alam na ganito kalaki ang magiging gulo." "Sinong nag-utos?" madiin na tanong ni Alexander. Napayuko si Kay. Isang dating empleyado, si Marco. Galit siya kay Ate Lara kasi siya raw ang dahilan kung bakit natanggal siya sa proyekto dati. Ipinatawag din si Marco at matapos ang ilang oras na pagtatanong, inamin nito ang lahat. Gusto niyang gumanti kay Lara dahil sa personal na sama ng loob, kahit wala naman talagang kasalanan si Lara sa pagkakatanggal niya. Pagkatapos ng investigasyon,
Lumapit si Alexander kay Lara. "You handled this better than most people would. I've seen employees break down under this kind of pressure. Pero nanindigan ka hanggang huli. That's rare, Lara." Hindi nakapagsalita agad si Lara. Sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay isa na naman itong mabigat na kabanata na nalampasan niya. Pero iniwan ito sa kanya ang isang mahalagang leksyon na hindi lahat ng kalaban ay lantaran. At minsan, nasa paligid mo lang sila, nakangiti, pero may ibang plano sa likod. Makalipas ang ilang linggo mula nang tuluyang malinis ang pangalan ni Lara, tila mas gumaan ang kanyang paghinga. Bagaman may kirot pa rin sa puso dahil sa pagtataksil ni Kay, mas nangingibabaw ang pasasalamat na hindi siya nagkulang sa pagtatanggol sa sarili. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aayos ng mga itinerary para sa nalalapit na business trip ng kumpanya, tinawag siya ni Alexander sa kanyang opisina. Pagpasok niya, nakangiti ang lalaki at may hawak na sobre. "Lara, I think it's time we talk about your future here," wika nito. Nagulat siya sa tono ng boses ng amo. "Ano pong ibig ninyong sabihin, sir?" tanong niya. Inilapag ni Alexander ang sobre sa mesa. "I've been observing your work these past months. You've handled pressure, betrayal, and even false accusations with dignity. I want to offer you a higher position, Project Operations Manager. It comes with more responsibilities, but also better pay and benefits." Halos hindi makapaniwala si Lara. "Sir, napakalaking bagay po nito para sa akin. Pero sigurado po ba kayo? Marami pang mas matagal dito kaysa sa akin." Ngumiti si Alexander. "Seniority doesn't always mean capability. You've proven yourself." Tinanggap ni Lara ang alok. Nang kumalat ang balita sa opisina, may mga nagalak para sa kanya. Ngunit may ilan ding tila hindi natuwa. Isa na rito si Sandra, isang senior staff na matagal nang umaasang siya ang mapopromote. Naging malamig ang pakikitungo nito kay Lara sa mga sumunod na araw. Sa gitna ng bagong tungkulin, hindi maiiwasan ang dagdag na hamon. May isang malaking kliyente mula sa Europe na nagbabalak mag-invest sa kanilang kumpanya at si Lara ang itinalaga ni Alexander bilang lead sa proyekto. Kailangan niyang siguraduhin na magiging maayos ang lahat mula sa logistics hanggang sa on-ground coordination. Isang gabi, habang sinusuri ang mga papeles sa kanyang mesa, pumasok si Denise. "Lara, ingat ka sa proyektong ito. May naririnig akong bulungan na baka may sumabotahi ulit." Napatingin si Lara sa kaibigan. "Salamat, Denise. Hindi na ako magpapaloko ngayon. Siguraduhin nating lahat ng proseso ay may double check." Naging mahigpit si Lara sa bawat detalye. Gumawa siya ng 2 backup plan para sa bawat hakbang at nagtatalaga ng trusted personnel sa mga sensitibong gawain. Ngunit sa kabila ng lahat, isang araw bago ang pagdating ng kliyente, biglang nawala ang ilang mahahalagang dokumento. Agad niyang ipina-review ang CCTV sa storage room. Doon nila nakita ang isang taong nakasuot ng company uniform pero may takipang mukha. Nagpatawag si Alexander ng emergency meeting. "We can't let this jeopardize our client's trust," anya. "Lara, do you have a workaround?" Huminga ng malalim si Lara. "Meron po. May soft copy tayo ng lahat ng dokumento sa cloud system. Pero kailangan ng clearance para ma-access ito mula sa ibang branch office. Kung papayag kayo, pupunta ako roon ngayon din para ma-print lahat bago dumating ang kliyente." Sumama si Denise sa kanya. Mahaba ang biyahe patungong branch office, ngunit sa kabutihang palad, natapos nila ang lahat ng kailangan bago magbukang liwayway. Pagbalik nila, dumating na ang kliyente at nagsimula na ang proyekto. Sa kabila ng pagod, maganda ang naging takbo ng negosyasyon. Pinuri ng kliyente ang organisasyon at kahusayan ng team, lalo na si Lara. Matapos ang matagumpay na signing ng kontrata, tinawag siya ni Alexander sa harap ng lahat. "Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for Lara. She not only saved this deal, but also showed what true leadership means." Nagpalakpakan ang karamihan.
Ngunit napansin pa rin ni Lara ang malamig na tingin ni Sandra mula sa gilid. Hindi na niya ito pinansin. Sa halip, mas pinili niyang ituon ang atensyon sa mga taong sumusuporta at nagtitiwala sa kanya. Kinagabihan, nagpasalamat si Lara kay Alexander. "Sir, kung hindi po dahil sa tiwala ninyo, hindi ko ito magagawa." Tumingin ito sa kanya at seryosong nagsabi, "Lara, you've earned that trust. At tandaan mo, sa mundong ito, hindi mawawala ang mga taong susubok bumagsak sa iyo. Pero kung matatag ka, ikaw ang laging tatayo sa huli." Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang serye ng pagsubok, ramdam ni Lara na nagsisimula na siyang umusad, hindi lang bilang empleyado, kundi bilang isang leader. Alam niyang marami pang darating na laban, ngunit ngayon, mas handa na siya, hindi lang para protektahan ang sarili, kundi pati ang mga taong umaasa sa kanya.